Blessed evening to everyone po. So we're na po sa ating Bible reading. So my highlight here po ay dun sa chapter 12 verse 20 hanggang chapter 25. So dito po no nakikita po natin yung sinabi po ni Samuel. So ano po ba yung sinabi ni Samuel? Dahil sa sobra pong galit ng Lord dahil humingi nga po ng hari dito yung mga Israelita at ipinaalala po ni Samuel yung kabutihan at pagliligtas po ng Panginoon sa kanila every time that na tumatalikod po sila at sila po'y nasasakop o nalulupig ng mga kalaban po, no? And God remind them through Samuel po. And dito po, isa pong nakita ko na talagang pag meron pong ganitong mga pangyayari sa buhay po natin, ang unang-una pong sinasabi ng kalaban sa atin kapag nagkakasala tayo ay lumayo. No, lumayo kay Lord. Pero dito, verse 20 po, sabi niya, huwag kayong matakot. Sabi ni Samuel. Although nakakatakot po talaga, no, na pag gumagawa ka ng kasalanan, number one na tamang takot po yung takot sa Diyos eh, no? Kasi yun ang aano sa'yo sa pagkakasala eh. Pero dito po nakita ko na pag kunyari, nandun ka sa kasalanan o ngayon, you are in the present, no, ng kasalanan, no. Sabi ni Lord, kahit malaki, o sabi ni Samuel po, kahit malaki ang pagkakasalan nyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. O, diba? Number one po, wag po nating iisiping lumayo. Paano po tayo lumalayo? Pag maalis na tayo sa church, no, yung maalis na tayo sa mga cell group po natin o sa mga tamang tao na inilagay ng Lord sa atin, hindi na tayo nakikipag-ugnayan. Isa po yun sa mga ginagawa ng kalaban, yung lumalayo po tayo, no, sa mga tamang tao na inilagay ng Lord sa atin. Ano pa? Paglingkuran siya ng buong puso. So, ibig sabihin po, hindi porket may kasalanan ka, hindi ka na makapaglilingkod. Ibig sabihin ko po dito, no, imbis na lumayo ka, maglingkod ka pa ng buong puso mo, yung talagang magsisi ka, amen po ba? Yung talagang sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako sa kainahan kong ito. Tulungan niyo po. At magdesisyon po tayo na siya lang paglilingkuran natin, kahit yung katawan natin o yung spirito natin, no, nangihina at nakakagawa pa ng pagkakamali. We will dwell, no, in the presence of God. We will allow the Lord to strengthen us. And then, wag po tayong tatalikod. So, lumayo sa mga Diyos-Diyosan ng buhay. So marami pong Diyos-Diyosan, hindi lang po yung mga ginawa, no, kundi yung mga ginagawa na natin ngayon, habit, no, mga karir, mga buhay na masyadong kinakaabalahan po, no, higit sa Diyos. And sabi po niya, kailangan po talaga yung fear of the Lord, no? Kasi kapag meron tayong fear of the Lord, mananatili po tayo sa awareness po natin. So, that's my highlight. Nakita po natin, napakaliwanag po ng sinabi ng Lord sa message po na to na kailanman po ang pagkakasala ay hindi dahilan para lumayo sa Panginoon. Yes, God will surely forgive us. God is graceful. But remember this, alam po natin na kapag in-embrace natin yung pag-ibig ng Lord, magkakaroon at magkakaroon po tayo ng realization na hindi na talaga tayo para sa kasalanan. We are for God. So, we can overcome because take hold, no? Sabi nga, take note of this. Sabi ng Lord, I already overcome the world for us. Amen. God bless po. That's my highlight for today. God bless.